Magandang araw mga kamaster. Ang pinakamalakas sa 9 Mainland. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Ang inyong pag-subscribe ang nagpapalakas sa ating channel. Maraming pagbabago sa mga pangalan ng karakter. Kabanata 3711. Umalangaw-ngaw sa ere ang boses ni Daryl at umalangaw-ngaw sa buong Imperial Sky Palace. Namayani ang katahimikan. Lahat, kasama si Odlon, ang mga sundalo, at ang mga general, ay tumingin sa kanya na may magkasalungat na emosyon. Tiyak na maraming bola ang batang iyon para bantayin ang Nine Heaven Emperor ng ganoon. Nagdilim ang mukha ng Nine Heaven Emperor. Pagkatapos ng ilang segundo, malamig siyang tumawa at tinignan ng masama si Daryl. Hindi mo dapat alam ang kahulugan ng kamatayan. Sa palagay mo ba ay, mababawasan mo ang lahat dahil lang sa taglay mo ang kapangyarihan ng ninuno ng ibon? Hayaan mong may sabihin ako sa iyo. Kahit na nagawa mong harangan ng Heavenly Thunderbolt, wala ka pa ring iba kundi isang langgam sa akin. Tingnan natin kung gaano kakatagal kapag bumagsak sa iyo ang Heavenly Thunderbolt. Lumungkot ang mukha niya habang itinaas ang kamay. Sa isang iglap, ang buong kalangitan ay kumaluskos ng kidlat, na pinupuno ang hangin ng makapal na layuning pumatay. Para sa Nine Heaven Emperor, dapat na nakaligtas si Daryl sa unang Heavenly Thunderbolt dahil sa swerte at sa power of Bird Ancestor. Siya ay dapat na sa dulo ng kanyang mga limitasyon, kaya ang Emperor ay walang pag-aalinlangan na ang ikalawang round ay lipulin siya. Natuwa ang mga opisyal at si Odlon. Tulad ng Nine Heaven Emperor, iniugnay nila ang kanyang kakayahan sa power of Bird Ancestor at nakatitiyak na siya ay magiging alikabok sa susunod na pag-atake. Kasabay nito, ang mga ekspresyon ng White Tiger King at Calori Phoenix ay nagbago ng gusto at nagbuga ng malamig na pawis. Daryl, mag-ingat ka, ang Heavenly Thunderbolt ay napakalakas. Huwag mong pilitin ang iyong sarili na kunin ito. Nag-aalalang sigaw ni Calori Phoenix. Ang White Tiger King at ang iba pang mga demonyo ay tumango bilang pagsang-ayon. Masaya silang makitang bumalik siya para sa kanila. Pero tao pa rin siya kahit gaano pa siya kalakas. Walang paraan na manalo siya laban sa Nine Heaven Emperor. Ngumiti si Daryl para pawiin ang kanilang pag-aalala at mahinahong sinabi, huwag kayong mag-alala. Lahat, iyon ay isang mga kulog lamang. Baka nagpanik na siya kung noon pa. Gayunpaman, sa tulong ni Emperor Orlias, matagumpay niyang nalampasan ang Five Elements Tempered Body at naintindihan ang Nine Heavens Holy Profound Art. Ang kanyang kapangyarihan ay sumulong ng mabilis, kaya't hindi na siya kailangang magpanik. Mamatay ka, mangmang ka. Galit na sigaw ng Nine Heaven Emperor. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at ang tunog ng kulog ay narinig mula sa kumukulong maitim na ulap sa itaas ng kanilang mga ulo. Kaagad pagkatapos, hindi mabilang na mga kulog ang bumagsak, na ikinagulat ng lahat. Natahimik ang buong audience. Ito ay parang isang hindi makabasag pinggan na katahimikan. Malamig na tumingin kay Daryl ang mga sundalo, at general na parabang nakatingin sila sa isang patay. Mula nang itatag ang makadiyos na rehiyon, sa loob ng 10,000 taon, walang sino man ang nakaligtas sa ganoon karaming kulog. Sigurado silang masusunog si Daryl bago matapos ang araw. Kabanata 3712. Kalahating buwan na ang nakalipas, ang Ghost Valley Sage ay pinarusahan din ng Nine Heavens Emperor gamit ang makalangit na mga kulog. Noong panahong iyon, muntik na siyang mamatay matapos hampasin ng halos 100 beses. Kaya, kahit na si Daryl ay may power of Bird Ancestor, hindi pa rin siya mas malakas kaysa sa kanyang amo. Sa makatuwid, hindi niya kakayanin ang napakaraming Heavenly Thunderbolt. Ang namumutlang White Tiger King at Calori Phoenix ay balisang nakatingin kay Daryl mula sa execution platform. Bakit ba ang tigas ng ulo niya? Hindi ba niya alam na hindi makatao ang posibleng makatiis sa napakaraming makalangit na mga kulog? Dahil sa pagkataranta, nagsimula silang lumaban sa mga lubod na nagbibigkis sa kanila, na gustong tulungan si Daryl sa sandaling makalaya sila, ngunit sila ay masyadong mahina at nakamasid. Lamang sa kanya nang walang magawa, si Daryl ay nanatiling lumulutang sa himpapawid at tahimik na nakatingin sa mga paparating na makalangit na mga kulog. Wala siyang balak na tumakas. Sa wakas, 10,000 kulog, parang mga espadang tumatagos sa langit at lupa, ang sumabog sa katawan ni Daryl.
Ang buong Imperial Sky Palace ay napalibutan ng alikabok at usok sa isang iglap. Sa sandaling iyon, maging si Adlan o ang mga kawal at general, lahat sila ay nagbubunyi sa tuwa, iniisip na tiyak na nawasak ang diwatang kaluluwa ni Daryl. Walang paraan para makaligtas siya doon. Para naman sa White Tiger King at sa iba pang nasa execution platform, lahat sila ay mukhang malungkot. Lalo na si Calore Phoenix, naiyak ng iyak. Walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Bakit kailangan mong maging matigas ang ulo, Daryl? Ano? Bulalas ng isang tao nang tuluyang tumira ang alikabok at usok. Agad na nabigla ang lahat sa kawalan ng imak nang makita nila si Daryl na lumulutang doon ng matahimik habang nakatingin sa kanila ng malamig na mga mata. Walang kalmo sa kanyang katawan, at hindi lang iyon, talagang nababalot siya ng isang layer ng gintong liwanag na puno ng hindi maisip na kapangyarihan. Nagsimulang gamulo ang isipan ng lahat. Nakaligtas ba siya sa lahat ng makalangit na mga kulog na iyon? Paano ito posible? Isa lang siyang tao. Matapos ang ilang saglit na katahimikan, sumabog ang mga tagay mula sa platform ng pagpapatupad. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga demonyo, lalo na ang White Tiger King. Tama sa kanya ang Red Sparrow Queen. Siya talaga ang tagapagligtas ng lahi ng demonyo. Nagsimula siyang umiyak ng luhan ng kaligayahan. Ang makalangit na mga kulog ay ang pinakamalakas na kapigatian sa buong godly rehiyon, at walang sinuman, sa 10,000 taon, ang nakaligtas sa ganoon karaming makalangit na mga kulog. Hanggang sa dumating si Daryl. Kaya naman, isang karangalan para sa mga demonyo na tawagin siyang kanilang mga kaibigan. Nine Heaven Emperor, yun ba? Naghihintay pa rin ako na ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Sabi ni Daryl na may bakas ng ngisi sa mukha. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkasabik at pagkaluwag. Ang Nine Heavens Holy Profound Art ay napakalakas, talaga. Sa pamamagitan nito, makakayanan ko pa ang lahat ng makalangit na mga kulog na iyon. Buti na lang nabangga ko si Emperor Orlias sa Immortal Tomb. Kung hindi, namatay na tayo ngayon. Kabanata 3713. Binalot ng katahimikan ng buong Imperial Sky Palace. Lahat ng mata ay nakatuon kay Daryl. Iyan ay kabaliwan. Siya dapat ang unang tao na hamunin ang Nine Heaven Emperor ng ganoon. Ang mukha ng Nine Heaven Emperor ay kasing dilim ng kulog. Hinding-hindi niya mabubuhay iyon kung hindi siya gumawa ng isang bagay tungkol sa walang habas na pang-aasar ni Daryl. Agad na naramdaman ang atmosfera, na naging sanhi ng pagpigil ng hininga ng lahat. Biglang tumawa ang Nine Heaven Emperor at sinabing, "Magaling. Ikaw ang kauna-unahang tao na humamon sa akin mula nang ako ay maluklok sa kapangyarihan." Hindi umabot sa kanyang mga mata ang kanyang ngiti habang sinasabi iyon, ngunit ang kanyang galit ay bumaril sa bubong. Kahit na napakalayo niya kay Daryl, sa isang kisap mata ay humarap ito sa kanya. Nagawa niya iyon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakaibang kasanayan, ang Void Shift. Tiningnan niya ng masama si Daryl at sinabing, "Bihira lang na may makatiis ng napakaraming Heavenly Thunderbolts, pero kahit ganoon, hindi ibig sabihin na may karapatan kang hamunin ako." Isang malawak, nakakatakot na aura ang sumabog mula sa Nine Heaven Emperor, at sa isang iglap, ang buong imperial na palasyo ng langit ay nahulog sa kadiliman habang napuno ng malalim, nakakatakot na presyon ng hangin. Itinaas ng Nine Heaven Emperor ang kanang kamay at inatake si Daryl. Hindi ito maganda. Nagbago ang mukha ni Daryl. Walang oras para makaiwas siya, kaya wala siyang pagpipilian kundi ay activate ang Nine Heavens Holy Profound Art para harapin ang pag-atake. Ang dalawang pag-atake ay mahigpit na nagbanggaan, at ang epekto ay tumama sa kanilang paligid na parang isang bagyo, na nagpalipad kay Adlan, ang mga opisyal, ang mga general, at ang mga sundalo mula sa kanilang kinaroroonan. Nawala ang lahat ng kulay sa kanilang mga mukha kahit na umakyat ang kanilang dugo sa kanilang mga ugat. Pagkatapos nilang magpakatatag ay napalingon sila kay Daryl na gulat na gulat. Malakas siya. Hindi ako makapaniwala na ang kanyang pag-atake ay kapantay ng Nine Heaven Emperor. Ilang hakbang din sa ere ang Nine Heaven Emperor at Daryl. Nagbago ang ekspresyon ng Nine Heaven Emperor habang sinusubukan niyang pakalmihan ang sarili. Nag-green ang mukha ni Daryl sa kanamutla bago bumalik sa normal. "Ikaw." Ang Nine Heaven Emperor ay tumingin kay Daryl na may kawalang paniwalang nakasulat sa buong mukha niya.
Nagulat siya sa kaibuturan. Imposible. Kahit na ang kapangyarihan ng ninuno ng ibon ay hindi maipaliwanag kung paano niya nadagdagan ng husto ang kanyang kapangyarihan sa maikling panahon. Nang maramdaman ang kanyang pagkabigla, ngumiti si Daryl at sinabing, Nine Heaven Emperor, sa tingin mo ba ay ang power of bird ancestor ang tanging kapangyarihan na taglay ko? Kung gayon, hindi ako magiging tanga para kunin ang iyong heavenly thunderbolts. Ako wala akong pake na sabihin sa iyo, pero nabangga ko ang kapatid mong si Emperor Orlias, sa Immortal Tomb. Ginawa niya ang 5 elements tempered body sa akin at pagkatapos ay ipinasa sa akin ang 9 heavens. Holy profound art, hindi sana ako, maglalakas loob, hamanin ka kung hindi dahil doon. Ano, isang pulikat ang dumaan sa katawan ng 9 heaven emperor, at nagsimulang yumangay ang kanyang isip. Kaya iyon ang dahilan kung bakit kaya niyang labanan ang Heavenly Thunderbolts. Ngunit si Emperor Orlias ay isang malamig na tao. Bakit niya ipapasa ang 9 Heaven Holy Profound Art sa isang tao? Mukhang hindi siya nagsisinungaling. Kabanata 3714. Parang isang pressure cooker top ang sumabog. Nagulat ang lahat sa kaibuturan at napatitig kay Daryl. Si Emperor Aurelia ang dating soberanya ng rehiyon ng Diyos. Ang 9 Heavens Holy Profound Art na ipinasa sa kanya ay walang kapantay at malalim, na ginagawa itong pinaka-dominanteng pamamaraan kailanman. Gayunpaman, ibinigay niya ito sa isang tao. Ang 9 Heaven Emperor sa wakas ay nanimbalik sa kanyang katinoan at malamig na sinabi kay Daryl, kahit na may 9 Heavens Holy Profound Art, isa ka pa ring hamak na tao. Pagkatapos, sinugod niya muli si Daryl, na nanatiling kalmado habang pinapagana niya ang 9 Heavens Holy Profound Art at nakipagkita sa kanya upang simulan ang isa pang round ng laban sa langit. Napabuntong hininga ang lahat at hindi ng ahas na kumurap dahil sa takot na mawala. Ang 9 Heaven Emperor ang pinuno ng Godly Region, at kinokontrol din niya ang kapalaran ng Human World at Ghost World. Hindi nila maisip ang lalim ng kanyang kapangyarihan, at ang pakikipaglaban kay Daryl ay isang once-in-a-lifetime event. Sa simula, nakipagtalo si Daryl sa 9 Heaven Emperor nang walang kahirap-hirap. Unti-unti, nakita niyang mas mahirap gawin ito, na hindi nakakagulat dahil ang 9 Heaven Emperor ay may 10,000 taon ng cultivation sa ilalim niya. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon ng 9 Heaven Emperor at hinampas ang likod ni Daryl. Ngumuso siya at lumipad ng libu-libong metro paatros bago bumagsak ng husto sa lupa. Kahit na may 9 Heavens Holy Profound Art, si Daryl ay hindi pa rin makakalaban sa 9 Heaven Emperor, na siyang soberano ng Godly Region. Iyong kamahalan, Daryl, tapos, naghiyawan yung nasa execution platform. Gusto nilang sumugod para tulungan siya, ngunit mahigpit pa rin silang nakagapos. Yan lang ba ang mayroon ka, bata? Hindi ako makapaniwalang maglakas, loob kang hamanin ako gamit ang maliit na kapangyarihang iyon, panunuyan ng 9 Heaven Emperor kay Daryl. Naglakad siya patungo sa kanya habang ang isang malakas na aura ay agad na pumuno sa buong kalangitan. Nataranta, napalunok si Daryl nang hindi sinasadya nang makita niyang papalapit sa kanya ang 9 Heaven Emperor. Masyado siyang malakas. No match pa rin ako sa kanya kahit nanilinang ko na ang 9 Heavens Holy Profound Art. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Noon, ang 9 Heaven Emperor ay nakatayo na sa kanyang harapan at nakatingin sa kanya ng malamig na mga mata. Kahit ang swerte mo ay hindi ka mailigtas ngayon. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Kaluskos ng kuryente ang kamay ng 9 Heaven Emperor habang dinadala niya iyon sa ulo ni Derry. Kahit na hindi iyon ang naisip niyang wakas, wala siyang magagawa kundi ipikit ang kanyang mga mata at tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang 9 Heaven Emperor ay napakalakas. Ang White Tiger King, Calori Phoenix, at ang iba pang mga demonyo ay nataranta. Hindi siya maaaring mamatay. Mabubure tayo pag nangyari yun. Nang malapit ng dumaong ang suntok ng 9 Heaven Emperor kay Daryl, isang malakas na aura ang sumugod mula sa langit at agad na napuno ang lugar. Tumigil ka, sigaw ng isang malalim at matandang boses. Ang isang salitang iyon ay parang umuugong na kulog at umalingaw sa pandinig ng lahat. Nagulat ang lahat. Ang 9 Heaven Emperor ay tumungala sa langit na may nararamdamang pananabik at komplikasyon. Guru, Maestro, iyan ba ang sinaunang ninuno?
Napaisip si Daryl nang makita niya ang ekspresyon ng Nine Heaven Emperor. Mabilis din siyang tumingala sa langit. Kabanata 3715. Napabuntong hininga si Daryl sa gulat nang tumingala siya. Makikinang na mga ilaw ang nagniningning sa itaas ng kalangitan, at ang makulay na mapalad na mga ulap ay naging isang higanteng lotus platform. Isang matandang lalaki ang nakaupo dito ng tahimik. May pilak na buhok na nalalagas sa kanyang balikat, ang matanda ay nakasuot ng puting damit, at ang kanyang mukha ay mapayapa na parang walang makakagulo sa kanya sa mundo. Ang matanda ay may mabait na mukha, ngunit mayroon din siyang aura na nagpapasakop sa kanya ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang kanyang mga mata ay parang nakikita niya ang nakaraan at ang hinaharap. Isang maikling titigan sa kanya, at nakita na ni Daryl ang kanyang sarili na nanginginig ang buong katawan. Makalipas ang 2 segundo, lumunok siya para itago ang gulat sa kanyang puso. Siya ay dapat na ang sinaunang ninuno. Bukod sa kanya, walang sinuman sa buong Makajos na rehiyon ang maaaring mag-utos ng gayong presensya. Tama ang hula ni Daryl. Ito ay ang sinaunang ninuno na nakaupo sa platform ng Lotus. Ang sinaunang ninuno ay ang maalamat na pantas pagkatapos ng dakilang Diyos na pangu. Siya ay isinilang sa simula ng mundo, nagtataglay ng karunungan ng langit at lupa, at may kakayahang baligtarin ang mundo. Siya ang pantas ng lahat ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na pantas. Ayon sa mga alingaw-ngaw, itinatag ng sinaunang ninuno ang Makajos na rehiyon, at pagkatapos nito, sinira niya ang kawalan at pumasok sa isang lugar na lampas sa 9 na langit. Guro, bumalik ka na ba? Mula sa lugar sa kabila ng 9 na langit. Magalang na tanong ng Nine Heaven Emperor habang nakayuko siya ng malalim patungo sa sinaunang ninuno. Pagkasabi niya noon, lumuhod at sumigaw ang lahat ng opisyal, general, at sundalo, pagbati, sinaunang ninuno. Milyon-milyong tao ang sabay-sabay na sumigaw, at ang puwersang iyon ay yumanig sa kalangitan. Maging ang White Tiger King, Glory Phoenix, at ang iba pang mga demonyo ay inalis ang kanilang pagmamataas at tumingin sa sinaunang ninuno ng may malalim na paggalang. Siya talaga, sa isip ni Daryl, hindi maipaliwanag na nasa sabik. Pagkatapos ay nabaling ang kanyang atensyon sa isang figurang nakatayo sa tabi ng Lotus platform. Isang babaeng nakasuot ng purong, puting mahabang damit ang nakatayo. Doon, ang kanyang magandang figure, ay malabong nakatago sa ilalim nito. Ang mga tassel sa paligid ng cuff ng kanyang manggas at baywang ay malumanay na umindayog sa hangin, at lahat ng iyon ay nagpamukha sa kanya na parang ethereal. Nakakatuwa, siya ay tunay na kaakit-akit. Agad namang napangiti si Daryl. Hindi man niya maaninag ng malinaw ang mukha nito dahil nakatagilid ito, kitang-kita niya sa aura nito na isa itong makatindig balahibo na kagandahan. Dahan-daang ibinaling ng babae ang ulo niya na para bang naramdaman niya ang titig ni Daryl. Pakiramdam ni Daryl ay tumigil ang kanyang puso nang makita niya ang mukha nito. Ang ganda niya talaga, kaakit-akit ngunit hindi mapang-akit, napakarilag ngunit hindi malamig. Nablangko ang isip ni Daryl na para bang hindi sapat ang lahat ng magagandang salita sa mundo para ilarawan ang kagandahan ng babaeng iyon. Sino ang babaeng iyon? Siya ay dapat na isang hindi pangkaraniwang tao upang makasama ang sinaunang ninuno. Kanina pa, Sister Noah. Ang ganda mo pa rin gaya ng dati, nakangiting sabi ng Nine Heaven Emperor. Panipi, naniniwala ako na naging mabunga ang paglalakbay mo kasama ang sinaunang ninuno. Kabanata 3716. Nakangiti ng Nine Heaven Emperor nang sabihin niya iyon. Mabilis na nawala ang kanyang pagka-arrogant habang nagpapakumbaba sa harap nito. Muling nagblangko ang isipan ni Daryl habang nakatulala kay Noah, siya si Empress Noah na tumahi sa kalangitan gamit ang 5 color stones. Mas maganda pa siya kaysa sa aking inaakala. Hindi na talaga siya makapagsalita sa mga sandaling ito. Nakita na ni Daryl si Noah noon sa pamamagitan ng iniwan nitong holographic na imahe sa Royal City ng North Mona. Kasalukuyan niyang kasama si Laura noong mga sandaling iyon. Na-appreciate ni Empress Noah ang dalawa kaya agad niyang binigyan ang mga ito ng Chaotekinyang beads. Naging magkarugtong ang tadhana, nina Daryl at Noah nang dahil sa Chaotekinyang beads at dahil dito ay nagpasalamat siya ng husto kay Noah. Nagulat na siya ng husto sa angkin nitong kagandahan noong mga sandaling iyon pero mas nagulat pa siya ng husto nang makita niya ito ng personal. Hindi niya inasahan na disipulo ng ancient ancestor si Empress Noah.
Ito ang dahilan kung bakit ito itinuring na senior ni Nine Heaven Emperor. Daryl, mukhang tama nga ang taong pinagbigyan ko ng Chaotic Yin Yang beads. Ilang taon pa lang ang nakalilipas pero nagawa mo nang magamit ang buong lakas nito kasabay ng pagkakaroon ng isang kaluluwa ng diwata, nakangiting sinabi ni Empress Nua. Dito na niya naramdaman ang isang bagay. Nagulat siya ng husto habang nagtatanong ng, nagawa mo ring makuha ang power of bird ancestor at ang Nine Heavens Holy Profound Art. Hindi na masama, hindi na talaga masama. Napuno ng papuri ang kanyang mga mata nang sabihin niya iyon. Ano nang nangyayari? Paano nakilala ni Daryl si Empress Nua? Isip ng lahat habang nakatitig ang mga ito kay Daryl. Maging si Nine Heaven Emperor ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Dito na napakamot si Daryl sa kanyang ulo habang nakangiting sinasabi na, maraming salamat po sa magagandang salita na binitiwan ninyo, Empress. Senior, kilala mo ang isang ito? Tanong ni Nine Heaven Emperor. Tumango naman si Empress Nua habang sumasagot ng, nag-iwan ako ng imahe sa Crystal Palace na matatagpuan sa ilalim ng Royal City sa North Mona para maprotektahan ang Chaotic Yin Yang beads hanggang sa pagdating ng tamang tao na magmamana nito. At nagkataon na si Daryl at ang kanyang asawa ang mga taong pinakahihintay nito. Tumingin siya kay Daryl habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita, masyadong talentado si Daryl. Maging ang kanyang etiket, katapatan at respeto ay walang kapantay kaya nasabi ko na isa siya sa pinakamahuhusay na taong nakilala ko. Dito nang umiti ang nakaupo sa platform na may disenyong lotus na si Ancient Ancestor habang sinasabi na, kung ganoon ay ikaw pala si Daryl na palaging naikukwento sa akin ni Nua. Masasabi ko nga na masyado nang malayo ang narating ng reputasyon mo. Agad namang na-flatter si Daryl nang marinig niya iyon. Mabilis itong yumuko ng malalim sa harapan ni Ancient Ancestor. Maligayang pagbati po sa inyo, Ancient Ancestor. Nagulat siya ng husto nang malaman niya ang tungkol sa kaalaman ni Ancient Ancestor tungkol sa kanya. Kasabay nito ang pag-ingay ng maraming tao sa kanyang paligid habang naguguluhan siyang tinitingnan ng gulat nitong mga mata. Paanong hindi magugulat ang mga ito nang makita nilang purihin ni Ancient Ancestor ang isang tao? Dito na nagsimulang magpanik si Nine Heaven Emperor habang sinasabi na, Master, Senior, huwag na huwag po kayong magpapaloko sa kanya. Nakagawa po ito ng mga krimen na walang kapatawaran. Nagawa niyang magnakaw ng mga prutas sa Spirited Fruit Garden habang nagpapanggap na ako. At pagkatapos ay nagawa niyang pakawalan ang mga demonyo na gumawa ng kaguluhan sa Godly Region. Hindi siya ang pinakamahusay sa lahat. Isa lang po siyang mangmang na demonyo. Nanlalamig niyang tiningnan si Daryl nang sabihin niya ang lahat ng iyon. Kabanata 3717. Bahagyang ngumiti rito ang hindi nagsasalitang si Empress Nua habang nakakunot naman ang mga noo ni Ancient Ancestor. Maipapaliwanag ko po ang lahat ng iyo, Ancient Ancestor, Empress Nua. Noong una po, dahil sa kapabayaan ng Godly Region ay nagawang wasakin ng King of the Dead mula sa Ghost World ang mahiwagang barrier na naghihiwalay sa Nine Mainland. Sa loob ng kalahating oras ay, nagawang ikwento sa dalawa ni Daryl ang lahat ng mga nangyari. Kinalaunan ay nahanap ko po ang lugar kung saan naghintay ng pag-akyat sa Godly Region si Master Franklin doon sa kontinente ng Roland. Dito na po ako napadpad sa Godly Region nang matapos ko po ang iniwang formation ni Master Franklin. Gustong-gusto ko na po sanang umalis sa Godly Region noon kaya nagpanggap po ako bilang si kamahalang Nine Heaven Emperor. Para naman po sa pagpapakawala sa mga demonyo, wala na po akong choice dahil makukulong po ako roon kasama nila kung hindi ko po ito gagawin. Dito na siya huminga ng malalim habang nakatingin sa mga demonyong nasa execution platform. Kung pag-uusapan naman po ang hidwaan sa pagitan ng mga demonyo at ng Godly Region, naiisip ko po na maaari pa ring maiwasan noong una pa lang ang digmaang ito, pero para mapalawig ang kanyang kapangyarihan ay nagawang wasakin ni Nine Heaven Emperor ang kapayapaan para magsimula ng isang malaking digmaan. Sa pilitan niyang pinasuko ang mga demonyong ito gamit ang kanyang lakas. Kahit na isa lang akong tao, alam ko na magkakapantay lang ang lahat ng nilalang na nilikha ng langit. Kaya gusto ko pong itanong kay Nine Heaven Emperor kung nasaan ang hustisya rito. Naging malaman, maganda at direkta ang mga salitang binitawan ni Daryl. Dito na biglang nagdilim ang mukha ni Nine Heaven Emperor. Ikaw, isa ka lang langgam sa paningin naming lahat. Ano bang alam mo tungkol sa hustisya?
Punong-puno ng kalokohan ang mga pinagsasabi mo. Tama si Daryl, bakit hindi mo na lang ito aminin, Nine Heaven Emperor? Hinding-hindi magsisimula ang digmaang ito kung hinayaan mo lang kaming mamuhay ng mapayapa. Sigaw ni White Tiger King. Dito na napakagat sa kanyang labi si Calori Phoenix habang sinasabi na, isa ka lang walang awa at may dalawang pagkataong hapokrito. Wala ka ng ibang alam kundi magkalat ng kung ano-anong kalokohan tungkol sa kapayapaan habang pinapatay ang mga taong sumasalungat sa iyo. Nagawa mo pang ang maglagay ng isang mahiwagang barrier para ikulong kaming lahat noong hindi kami pumayag na sumunod sa iyo at pagkatapos ay sinubukan mo kaming ubusin pagkatapos kaming pakawalan ni kamahalang Daryl sa lugar na iyon. Nakakatawang isipin kung paano naging pinuno ng Godly Region ang isang taong kagaya mo. Dito na nagdilim ang mukha ni Nine Heaven Emperor. Kabastusan. Ang lahat ng ito ay kabastusan. Ginawa ko lang ang sa tingin kong makabubuti para sa Godly Region. Sarcastic namang tumawa si Daryl nang marinig niya iyon. Talaga ba, ginawa mo ang lahat ng ito para maprotektahan mo ang iyong posisyon at pamumuno sa Godly Region? Ano ang ibig mong sabihin? Nanlalamig na tanong ni Nine Heaven Emperor. Nanatili namang kalmado si Daryl habang sinasabi na, 30,000 taon na ang nakalilipas ng orihinal na pamunuan ng kuya mong si Emperor Orlias ang Godly Region pero gustong-gusto mo talaga ang posisyong ito kaya mo nagawang makipagpustahan sa kanya. Nanalo ka sa pastahan ninyong dalawa sa pamamagitan ng maruruming taktika na nagpuwersa sa kapatid mong pumasok sa Immortal Tomb, ginawa mo ang lahat ng ito pero hindi mo pa rin nagagawang magsisinang kahit kaunti hanggang ngayon. Ganito ba dapat ang ikilos ng tumatayong pinuno sa Godly Region? Napuno ng gigil ang kanyang mga mata habang binabanggit ang huling mga salita kay Nine Heaven Emperor. Bakit ka? Mamatay ka na. Dito na tuluyang sumabog si Nine Heaven Emperor habang kumakalat ang isang nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan habang umaatake kay Daryl. Paano nagawa ng isang taong kagaya ni Daryl na pagsabihan siya, na isang walang kapantay na pinuno ng Godly Region? Nagawa pa nitong gawin iyon sa harapan ng kanyang master. Siguradong wala nang seseryoso pa sa kanya sa sandaling hindi niya maparusahan si Daryl. Pero nanatili namang walang pakialam at kalmado sa mga sandaling ito si Daryl. Kabanata 3718. Hinding-hindi magagawang bastyusan ng ganito ni Daryl si Nine Heaven Emperor kung nangyari lang ito nitong nakaraang oras. Pero tuluyan ang umikot ang kanilang mga sitwasyon. Hinding-hindi hahayaan ni Empress Nuwa na mangyari ito habang pinapanood ang pagkamatay ni Daryl. Tigil, kumalma ka, Nine Heaven. Dito na magkasabay na nag-react sina Ancient Ancestor at Empress Nuwa. Agad namang binawi ni Nine Heaven Emperor ang kanyang pag-atake habang nagtatakang tumitingin kay Ancient Ancestor. Master, bakit po kayo naniniwala sa mga salita ng isang tao? Alam ko ang lahat ng nangyari sa Godly Region kahit na naglakbay ako sa labas ng Nine Heavens. Iniisip mo ba na hindi ko alam ang tungkol sa pastahan mo at ng iyong kuya at kung paano mo nagawang manalo rito? Dito na nabalot ng napakatinding takot ang puso ni Nine Heaven Emperor. Alam pala ni Master ang lahat. Noong una ay hindi kita masisi sa paggamit ng maruruming taktika para manalo sa pastahan. Sa bagay, masyado nanggang nagpadalos-dalos ang makasarili mong kuya na hindi marunong makinig sa opinyon ng iba. Kaya naramdaman ko na mas mabuti kung ikaw na ang mamuno sa Godly Region. Alam ko rin ang tungkol sa pagpapasunod mo sa mga demonyo nang simulan mo ang isang napakalaking digmaan. Pero hindi pa ito masyadong seryoso para pakialaman ko. Hindi ko lang akalain na gagamitin mo ang Heavenly Thunder para wasakin silang lahat ngayon. Kalmading sinabi ni Ancient Ancestor. Pero hindi na maikakailang. Nakakatakot ang tono na ginamit nito sa pagsasalita. Master, ako, agad na namula sa mga sandaling ito ang mukha ni Nine Heaven Emperor. Napanganga ng husto ang kanyang bibig pero walang kahit na anong salita ang lumabas dito. Dito na ikanaway ni Ancient Ancestor ang kanyang kamay habang sinasabi na, tama na. Hindi mo na kailangan pang magsalita ng kahit na ano. Tapusin na natin ang lahat ngayong araw. At pagkatapos ay nakangiti nitong sinabi kay Daryl na, masyado kang kamangha-mangha, bata. Nagulat ako sa laki ng komos yung ginawa mo rito. Hindi na nga masama. Nanginginig namang tumayo roon si Daryl habang iniisip na, ano ang ibig niya nang sabihin dito. Dito na tumitig si Ancient Ancestor sa harapan ng lahat habang sinasabi na,
Oras na para sa ilang mga pagbabago rito sa Godly Region. Hindi dapat natin kalimutan kung bakit tayo nandito. Walang mataas o mababa sa landas ng pagpapalakas. Kahit na sino ka pa, isang tao, isang demonyo o isang Diyos, pantay-pantay tayong lahat dito. Masyado nang marami ang mga problema ng Godly Region pero kasalukuyan akong malayo rito kaya hindi ko ito magagawang asikasuhin. At pagkatapos ng nangyari ngayong araw, oras na para muling organisahin ang lahat. Hindi naging malakas ang boses ni Ancient Ancestor pero agad itong kumalat sa buong Imperial Sky Palace. Isang sandali ring nabalot ng katahimikan ang buong Godly Region. Mangangailangan ako ng kaunting oras para maayos ang mga detalye nito, sabi ni Ancient Ancestor. At pagkatapos ay tumingin ito kay Daryl para sabihin, pero kailangan ko munang ayanunsyo ang isang bagay ngayon. Masyadong matapang at busilak ang puso ni Daryl kaya napagpasyahan ko na italaga siya bilang Nine Heaven Sage. Isa itong estado na pumapangalawa lamang kay Nine Heaven Emperor. Ang kanyang responsibilidad ay ang pagsasaayos ng mga problema sa pagitan ng Godly Region at mundo ng mga tao. Agad na nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Kabanata 3719. Hindi makapagsalita ang lahat mula kay Nine Heaven Emperor hanggang sa kanyang mga tauhan at maging kay White Tiger King kasama ng iba pang mga demonyo. Inappoint si Daryl bilang Nine Heaven Sage. Pumapangalawal lamang ito sa Nine Heaven Emperor. Wala pang nangyayaring ganito mula noong buksan ni Pangu ang mundo. Kahit na nagkaroon pa siya ng kaluluwa ng diwata at ng Nine Heaven Holy Profound Art, hindi pa rin ito mababago ang katotohanan na isa lang siyang mortal. Natigilan dito si Daryl habang nabablangko ang kanyang isipan. Sabagay, natutuwa pa rin siya na mabuhay hanggang sa puntong ito pero agad siyang nahilo sa bilis ng mga pangyayari. Si White Tiger King ang unang lumapit sa kanya. Binabati ko po kayo, kamahalan. Natutuwa siya para rito. At pagkatapos ay agad siyang binati ni Nakalori, Phoenix at ng iba pang mga demonyo. Natuwa ng husto ang bawat isa sa kanila habang nagpapakita naman ng naguguluhang itsura ang mga opisyal, general at mga sundalo ng Godly Region. Nagpakita naman si Nine Heaven Emperor ng isang masamang mukha na para bang nakakain ito ng dumi. Wala po akong problema sa gusto ninyong reorganisasyon sa Godly Region, Master. Pero ano ang karapatan ng isang taong kagaya ni Daryl na maging Nine Heaven Sage? Dito na siya naiinis na tumingin kay Daryl. Kinailangan niya munang dumaan sa 81 mga paglilitis at tribulation habang nagsusumikap sa kanyang trabaho para makarating sa kinaroroonan niya ngayon habang kinakailangan lang. Tanggapin ni Daryl ang titulo ng Nine Heaven Sage mula mismo sa kanyang master. Maging ang mga opisyal ay agad na nagkomento rito, paano nagawa ng isang taong maging Nine Heaven Sage? Walang kahit na anong respeto si Daryl sa mga batas at nagawa rin itong makipag-alyansa sa mga demonyo kaya paano natin siya magagawang bigyan ng isang malaking responsibilidad? Maaari niyo po bang pag-isipan ang bagay na ito, Ancient Ancestor? Iisang pagmamakaawa ng mga ito. Nanatili namang walang pakialam si Ancient Ancestor. Tahimik nitong tiningnan si Nine Heaven Emperor bago magtanong ng kung ganoon ay ganito na pala tumatakbo ang mga bagay-bagay ngayon Ikaw ang namumuno sa Godly Region kaya mayroon ka ng karapatang suwiin ang mga utos ko. Naging kalmado ang kanyang boses pero napuno pa rin ito ng isang napakalakas na puwersa. Ako, agad na natakot ng husto si Nine Heaven Emperor nang makita niya ang pagtitig sa kanya ni Ancient Ancestor. Dito na siya nagmamadaling lumuhad habang nanginginig na sinasabing, masusunod po ang inyong kagustuhan, Master. Kasabay nito ang mabilis na pagtahimik ng mga opisyal habang pumupwesto sa isang tabi. Si Ancient Ancestor ang humahawak sa isang hindi mapapantayang posisyon sa buong Godly Region at sina Nine Heaven Emperor at Empress Nua ay mga disipulo lang nito, kaya paano ng mga ito magagawang suwiin ang kanyang mga sinabi? Tumingin si Empress Nua sa lahat habang sinasabi na, maaari ng isa lang tao si Daryl kaya wala siyang karapatang maging miyembro ng Godly Region, pero mag-isa niya pa ring pinakawalan ang mga demonyo kung ang mga saan sila nakakulong hindi ba? Kung sa bagay, minana na rin niya ang Nine Heavens Holy Profound Art ni Emperor Orlias. Sapat na ito para maging karapat-dapat siya bilang Nine Heaven Sage. Naging mahinahon at authoritative ang mga salita nito kaya walang kahit na sino ang sumagot sa kanya.
Kung ganoon ay kinakailangan mo na lang pakawalan si White Tiger King at ang mga kasamahan nito sa execution platform na hinanda mo para sa kanila, sabi ni Ancient Ancestor kay Nine Heaven Emperor. Kabanata 3720. Opo, Master. Sabi ni Nine Heaven Emperor, dito na niya agad inutusan ng kanyang mga general at sundalo na wasakin ng execution platform at kalagan sa tali ang mga demonyo. Nagdadalawang isip siya na gawin ito pero alam niya rin sa kanyang sarili na hindi niya magagawang suwiin ang utos ng kanyang master. Nang makawala ay nasa sabik na tumakbo si White Tiger King papunta kay Ancient Ancestor para yumuko ito ng malalim habang sinasabi na, "Maraming salamat po sa pagliligtas ninyo sa aming buhay, Ancient Ancestor." Maraming salamat po sa pagliligtas ninyo sa aming buhay, Ancient Ancestor. Sabi ng iba pang mga demonyo habang iisang yumuyuko. Ngumiti naman ang Ancient Ancestor habang tumatainggong sinasabi na, "Huwag na kayong magpaka-formal. Iwanan na natin ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Gawin na lang ninyo ang buo ninyong makakaya para tulungan si Daryl mula sa araw na ito." "Opo, Ancient Ancestor," tumatainggong sagot ni White Tiger King. Bilang isa sa apat na mga natural na halimaw, nagkaroon si White Tiger King ng isang mapagmalaking personalidad kaya hindi ito sumusunod sa utos ng sinuman, pero ibahin natin dito si Ancient Ancestor. Ito ang nilalang na punapangalawa lamang sa kanilang Diyos na si Pangu kaya hindi niya nagawang suwiin ang mga utos nito. At higit sa lahat, si Daryl pa rin ang nagligtas sa angkan ng mga demonyo kaya buong puso niyang tatanggapin ang pagtulong dito. "At paano naman ang aking master na si Ghost Valley Sage?" tanong ni Daryl habang nakatingin kay Nine Heaven Emperor. Hindi naman natuwa si Nine Heaven Emperor sa naging asal ni Daryl pero wala pa rin siyang magagawa kundi pigilan ang kanyang nararamdaman dahil sa panunood ni Ancient Ancestor sa kanila. Dito na niya ikinaway ang kanyang kamay kay Odlan. "Papakawalan ko na ngayon si Ghost Valley Sage," sabi ni Odlan. "Sasama ako sa iyo," sabi ni Daryl na para bang wala nang makakapigil pa sa kanya. Nakaramdam siya ng konsensya ng madamay si Ghost Valley Sage sa gulong ginawa niya kaya gusto niya sana itong sunduin palabas ng kulungan. Hindi naman nagsalita ng kahit na ano si Odlan. Ano nga ba ang masasabi niya ngayong si Daryl na ang Nine Heaven Sage? Dito na niya nagmamadaling dinala ito sa kulungan habang ginagamot ni na White Tiger King at ng iba pang mga demonyo ang kani-kanilang mga sugat. Mangangailangan ng mga ito ng hindi bababa sa 1 buwan para bumalik sa dati ang kanilang mga lakas. Dito na biglang bumalik ang kapayapaan sa buong Imperial Sky Palace. Agad na inimbitahan ni Nine Heaven Emperor sina Ancient Ancestor at Empress Nua sa Imperial Sky Palace. "Master, paano niyo po sisimulang ireorganisa ang buong Godly Region?" Nababahalang tanong ni Nine Heaven Emperor habang nakaupo ang tatlo. Dito na nabiglang napatingin kay Ancient Ancestor ang kanyang mga opisyal na nakatayo sa magkabilang gilid ng hall. Dahan-dahan lang itong huminga at hindi nagsalita habang nakatingin kay Empress Nua. Bahagya namang napakagat sa kanyang labi si Empress Nua habang nagiging seryoso ang perpekto nitong mukha. "Mayroong isang bagay na mas importante kaysa rito, Nine Heaven. Ano ang bagay na iyon?" Agad na itinanong ni Nine Heaven Emperor. Bahagya itong sumimangot habang nagpapakita ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Naramdaman naming ang aura ng Archfiend Antigonus noong pabalik kami rito. 80,000 taon na ang nakalilipas mula noong akalain natin ang pagkaubos ng buong lahi ng mga Fiend, pero nagkamali pala tayo rito. Nabubuhay pa rin hanggang sa mga sandaling ito ang Archfiend Antigonus." Agad na nagpakita ang iba't ibang emosyon sa mukha ni Nine Heaven Emperor at sa mukha ng kanilang mga opisyal nang marinig nila iyon. Kabanata 3721. Buhay pa si Archfiend Antigonus. Sabi ni Nine Heaven Emperor. Kasalukuyan niyang tinitingnan si Ancient Ancestor habang nabablangko at nanginginig na sinasabing, Paano ito naging posible? Hindi ba't nakita niyo Master ang pagkawasak ng diwatang kaluluwa nito? Hindi maipaliwanag ang nerbiyos at takot na naramdaman ni Nine Heaven Emperor sa mga sandaling ito na malayo sa pagiging kalmado at panlalamig na dapat ipakita ng isang pinuno ng Godly Region. Ang Archfiend Antigonus ay isang manifestation ng masamang bahagi ng isipan ng Diyos na lumikang si Pangu. Para sa kaalaman ng lahat, namatay si Pangu nang dahil sa pagod noong buksan niya ang mundong ito. Ang huli niyang hininga ay naging mga ulap at hamog habang ang kanyang boses ay naging mga kidlat.
Ang kaliwa niyang mata ay naging araw habang ang kanan niyang mata ay naging buwan. Ang bilyon-bilyon niyang mga buhok ay naging kalanggitang puno ng bituin. Ang kanya namang dugo ay naging mga ilog, lawa at karagatan habang ang kanyang mga muscle ay nagiging mga kabundukan. Maliban dito, ang espiritu ni Pangu na binubuo ng mabuti at masama ay nagbigay ng buhay sa mga Diyos at sa mga halimaw. Naniniwala ang mga halimaw na tanging ang pinakamalakas lang ang mananalo at ang pinakamalakas ay ang kanilang Supreme Lord na ibang-iba sa pananaw ng mga Diyos tungkol sa kaayusan ng lahat sa paligid. Dahil dito ay hindi natapos ang digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga halimaw hanggang sa umabot ito ng halos 10,000 taon. Kinalaunan ay dumating ang ancient ancestor mula sa hangin na siyang namuno sa godly region para labanan ang lahi ng mga halimaw hanggang sa mapatay nila si Archfiend Antigonus. Nawasak ang kaluluwang diwata nito at kumalat sa lugar na nasa labas ng Nine Heavens habang ang lahi naman ng mga halimaw ay tuluyan ng nabura sa mundo. Pagkatapos ng libu-libong taon ay tinanggap ni Ancient Ancestor si Nuwa bilang kanyang disipulo. At dahil sa suportang ibinigay nito ay nagawang paghaluin ng henyong si Nuwa ang lupa at tubig na kanyang inilagay sa kanyang dugo at spiritual power. At pagkatapos ay agad niya itong hinulma base sa sarili niyang itsura bago gumamit ng isang tangkay ng willow para tuluyan itong mabuhay. At pagkatapos ay namuhay na ng magkasama ang mga Diyos at mga tao sa iisang mundo, mapayapa itong namuhay ng magkasama. At sa tulong ng mga Diyos ay nagawa ng mga taong matuto kung paano gumamit ng apoy, manghuli ng makakain at magtayo ng kani-kanilang mga tribo. Kinalaunan ay itinayo ni Ancient Ancestor ang godly region para ihiwalay ang mga tao kasabay ng kanyang pagtatayo sa Ghost World. Sa madaling salita, ang matinding digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga halimaw ay naganap daan-daang libong taon bago mabuhay ang unang tao sa mundo. Dahil dito ay natural lang na hindi maging kalmado si Nine Heaven Emperor nang malaman niyang buhay pa si Archfiend Antigonus. Pinakawalan naman ni Ancient Ancestor ang bigay sa kanyang dibdib habang sinasabi na, hindi na natin kailangan pang mamrobalma ng gusto rito. Sa bagay, magiging imposible para sa kahit na sinong wasakin si Archfiend Antigonus dahil isa siyang manifestasyon ng masasmang bahagi ng isip ni Pangu. Matagal ko nang inasahan ang pagdating ng araw na ito mula noong araw na natalo ko siya. Agad na naging komplikado ang kanyang itsura nang sabihin niya iyon. Ito ang dahilan kung bakit ko napagdesisyonang maglakbay sa labas ng Nine Heavens pagkatapos kong italaga ang iyong kuya bilang Emperor ng Godly Region. Nagpunta ko roon para maintindihan ang misteryo ng langit at maghanap ng mga bakas ni Archfiend Antigonus para malaman kung nasaan na ba ito. At sa wakas ay nagawa kong umuwi ng walang dalang kahit na anong impormasyon pagkatapos ng 30,000 taong paghahanap ko rito. At sa pagkakataong ito ay gumawa ng napakalaking gulo sa Godly Region ang hidwaan nyo ng mga demonyo. At bilang iyong master ay napagdesisyonan kong ihinto muna ang aking paghabol kay Archfiend Antigonus para maayos ang sitwasyon dito. Pero habang pabalik ay agad kong naramdaman ang isang bakas na nagmula sa aura ni Archfiend Antigonus. Agad na natigilan ng napakahabang sandali si Nine Heaven Emperor habang umiingay naman ang buong Imperial Sky Palace nang sabihin nito ni Ancient Ancestor. Napanganga na lang ng husto ang mga opisyal na nakatayo sa magkabilang gilid. Magiging malaki nga talaga ang kanilang problema sa sandaling magpunta rito si Archfiend Antigonus. Ito ang dahilan kung bakit dapat mo munang isantabi ang hinanakit mo sa mga demonyo habang naghahanap ng paraan para mapigilan ang pagbabalik ni Archfiend Antigonus. Seryosong sinabi ni Ancient Ancestor. Mukha namang napahiya si Nine Heaven Emperor habang naging seryoso naman ang mukha ng iba. Dito natuluyang nabalot ng katahimikan ang buong Imperial Sky Palace. Kabanata 3722. Naglakad paabant si Nuwa habang nakangiting sinasabi na, hindi mo kailangang magpanik Junior. Kahit nabuhay pa si Archfiend Antigonus, bakas na lang nito ang natitira kaya natural lang na hamina ito ng husto. Sigurado naman ako na hinding-hindi niya mapapabagsak ang Godly Region sa sandaling magkaisa tayong lahat. Naging kalmado at mahinahon ang kanyang boses habang kumakalat ang nasa tama niyang aura sa buong Imperial Sky Palace. Tumanggaw naman dito ng husto si Nine Heaven Emperor at ang iba pang mga opisyal. Tama ka nga riyan, Senior. Desididong sinabi ni Nine Heaven Emperor. Agad na tumama ang kanyang paningin sa paligid habang malakas na sinasabing, ako.
Si Nine Heaven Emperor ay nanunumpang mamumuno at lalaban hanggang sa huli sa sandaling magpunta man dito. Si Archfiend Antigonus, susundan ka naming, kamahalan, at makikipaglaban din kami hanggang sa aming kamatayan laban sa lahat ng mga kalaban, sigaw ng mga opisyal. Agad ding naimpluwensyahan ang mga ito ng mga aura nilang nasa tama. Sumasang-ayon namang tumanggo rito si Ancient Ancestor. Talagang maaasahan pa rin niya ito kahit na alam niyang arrogant at makasarili ang kanyang disipulo. Master, ano ang pinaplano niyo pong gawin kay Emperor Orlias na nakakulong pa rin hanggang ngayon sa Immortal Tomb? Tanong ni Nuwa. Nagsalita ito na para bang nakokonsensya dahil natural lang para sa kanyang mag-alala sa lahat. Dito na napayuko si Nine Heaven Emperor sa sobrang kahihiyan. Sa bagay, kasalanan niya pa rin kung bakit nakulong si Emperor Orlias sa Immortal Tomb. Sigurado siya na mapaparusahan siya ng husto sa sandaling malaman ito ni Ancient Ancestor. Napabuntong hininga naman dito si Ancient Ancestor habang sinasabi na, kahit na isang tao na palaging pumapanig Saturday ama si Emperor Orlias, masyado pa ring matigas ang ulo nito. Kaya sigurado ako na makakatulong sa kanya ang mas matagal na pananatili sa lugar na iyon. Ako na mismo ang magpapalaya sa kanya sa sandaling mawala ang katigasan ng kanyang ulo. Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Ancient Ancestor nang sabihin niya iyon. Nakarating na kasi ito sa punto na kung saan hindi na mauunawaan ng kahit na sino ang kasalukuyan niyang sitwasyon. Sa totoo lang ay wala ng kahit na sino ang magbibigay ng epekto sa kanya. Para na ring magpakailanman ang 30,000 taon para sa isang tao, pero para lang itong isang kisap amata para sa mga Diyos. Sa bagay, masyado pa ring mahaba ang buhay ng mga Diyos kung ikukumpara sa mga tao. Kaya maaari ngang naging hindi importante ang pagkakakulong ni Emperor Aurelia kay Ancient Ancestor pero pa rin itong bagay na hinding-hindi matatanggap maging ni Daryl. Naiintindihan ko po, Master. Tumatainggong sinabi ni Nuwa. Nakahinga na lang ng maluwag si Nine Heaven Emperor nang makita niya na walang intensyon si Ancient Ancestor na parusahan siya. Paano naman si Daryl? Ano po ang pinaplano ninyong ipagawa sa kanya? Tanong ni Nuwa. Sisigot na sana rito si Ancient Ancestor pagkatapos niyang mag-isip nang bigla silang makarinig ng isang tunog sa labas ng Imperial Sky Palace. Kabanata 3723. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita, Ancient Ancestor. Isa ka pa ring talagang kahanga-hangang nilalang gaya noong huli tayong magkita. Agad na maririnig ang tunog na ito na para bang isang malakas na kidlat sa kalanggitang nasa itaas ng Imperial Sky Palace. Kasabay nito ang pagdilim ng parehong langit at lupa. Dito na biglang naramdaman ng lahat ang isang nakakatakot na puwersang nabuo sa labas ng palasyo. Naiiba ang puwersang ito sa aurang nilalabas ni Ancient Ancestor, mahahalatang punong-puno ito ng kasamaan. Dito na biglang nagbago ang itsura ng lahat. Kahit 10,000 taon na ang nakalilipas, kilalang-kilala pa rin nila ang boses na ito. Hindi makakailang dumating na nga si Archfiend Antigonus. Samantala, kasalukuyang nakaupo sa sahig ng isang madilim niyang selda si Ghost Valley Sage. Nagmukha itong nanghihina na para bang wala na ito sa rurok ng kanyang tagumpay. 5 araw na ang nakalilipas mula noong ipatapon siya rito kaya wala na siyang kahit na anong balita sa labas. Dito na niya biglang narinig ang pagbukas ng pinto bago makitang maglakad papasok sina Adlan at Daryl. Derry, nasurpresa si Ghost Valley Sage na makita siya rito. Inakala niya noon na nahuli na rin ni Adlan si Daryl. Master, napangibabawa na si Daryl ng kanyang emosyon nang makita niya ang kanyang master. Dito na siya sumugod paabant habang nakokonsensyang sinasabi na, patawarin niyo po ako, Master. Kasalanan ko po ang lahat ng ito. Nabalot ng pagdadalamati ang kanyang puso nang makita niya ang madumi at namumutlang si Ghost Valley Sage. Si Ghost Valley Sage ay ang pinakakakaibang lalaki sa buong era na ito kaya maraming tao ang tumungala sa kanya pero nang dahil kay Daryl ay agad itong naging isang marumi at matandang lalaki. Kaya paanong hindi malulungkot dito si Daryl? Ngumiti naman si Ghost Valley Sage kay Daryl para subukang palubagan ang loob nito. At pagkatapos ay biglang naging seryoso ang kanyang mukha habang nagtatanong ng, ano ang ginagawa mo rito? Dito na niya alertong tiningnan si Adlan. Huminga naman ng malalim si Daryl habang sinasabi na, nandito, ako para ilabas ka sa kulungan, Master. Kalokohan,
Ito ang kulungan ng Imperial Sky Palace kaya paano mo ako may tatakas dito? Kalimutan mo na ako rito. Bumalik ka na sa Nine Mainland sa lalong madaling panahon. Nagpapanik na sinabi ni Ghost Valley. Sage. Hindi niya alam kung bakit kasama ni Odlin si Daryl pero sigurado pa rin siya na hindi magagawa ni Daryl na pakawalan siya rito ng mag-isa. Sa bagay, marami pa rin ang mga sundalo at mga general na nagbabantay dito kaya maituturing ng mahigpit ang seguridad sa paligid ng kulungan. Wala siya syempreng ideya tungkol sa titulong Nine Heaven Sage na natanggap ni Daryl kay Ancient Ancestor. Nakangiti namang sinabi ni Daryl na, "Huwag po kayong mag-alala, Master. Okay lang po ang lahat. Kamahalan, hindi po ito ang tamang lugar para mag-usap. Bakit hindi na lang po muna natin ilabas si Mr. Ghost Valley Sage sa lugar na ito?" Buong galang na sinabi ni Odlin. Dito na natigilan si Ghost Valley Sage. Napasimangot ito habang nagtatanong, ano ang itinawag mo sa kanya? Mr. Ghost Valley, ang kamahalang si Daryl na po ang ating Nine Heaven Sage na nagbigay sa kanya ng katayuang pumapangalawa lamang sa Nine Heaven Emperor, tapat na isinagot ni Odlin. Hinding-hindi magiging ganito kagalang ang pinahahalagahan ng Nine Heaven Emperor na si Odlin kay Daryl sa pangkaraniwang mga sirkumstansya. Pero ngayong ito na ang Nine Heaven Sage, wala na siyang magagawa pa kundi gumalang dito. Dito na natigilan si Ghost Valley Sage. Blanko nitong tinitigan si Daryl habang hindi makapagsalita sa kanyang kinaroroonan. Kabanata 3724. Pagkatapos ng ilang segundo ay agad na bumawhaw ang tuwa sa kanyang mukha. Tinapik nito sa balikat si Daryl habang sinasabi na, "Magaling. Ito talaga ang inaasahan ko sa paborito kong disipulo. Ipinagmamalaki talaga kita." Natuwa ng gusto si Ghost Valley Sage sa mga sandaling ito. Inakala niyang ito na ang katapusan ni Daryl pero hindi niya inasahan na magiging ito ang Nine Heaven Sage sa loob ng isang iglap. At pagkatapos ay agad silang inilabas ni Odlin mula sa kulungan. At nang makalabas ay agad nilang naramdaman ang isang nakakatakot na aura mula sa kalangitan kaya agad silang napatingin sa direksyong pinagmumulan nito. Agad na kumabog ng malakas ang puso ni Daryl habang napapatingin sa kanyang harapan. Makikita ang isang napakalaking imahe sa kalangitan. Mayroon itong taas na nasa 3 kilometro na kasing laki ng isang bundok. Nakasuot din ito ng isang itim na helmet at armor. Naging malakas, dominante at hindi rin mapapantayan ang kanyang aura lalo na sa mga mata nitong nagliliwanag ng kulay pula na parang isang demonyo, agad na manganginig ang sinumang makakakita rito sa unang pagkakataon. Napansin ni Daryl na gawa sa purong enerhiya ang imaheng ito pero kahit na ganoon ay hindi pa rin sila nakahinga ng maayos sa tindi ng pressure na ikinalat nito sa paligid. Kasalukuyan ng galit na nakatingin sa mga taong nasa Imperial Sky Palace ang higanteng imahe. Tumayo naman sa labas ng Imperial Sky Palace sina Ancient Ancestor, Nine Heaven Emperor, Nuo at ang mga opisyal ng may seryosong mga mukha. Agad na nablangko ang isip ni Daryl sa sobrang pagkagulat nang makita niya ito. Sino ang multong ito? Paano nagawa ng isang multong magpakalat ng isang nakakatakot na pagsabog? At sa huli ay nagising na rin si Ghost Valley Sage sa katotohanan. Tinitigan niya ang malakong multo habang bumubulong sa kanyang sarili na, napakalakas at napakasama ng aura nito na kaya ang makasaysayan at walang kapantay na demonyong naririnig ko noon. Master, ano po ang makasaysayan at walang kapantay na demonyo? Tanong ni Daryl. Mula noong maging isa siyang cultivator, ang tanging bagay na pumasok lamang sa isipan ni Daryl ay ang Godly Region, mundo ng mga tao ang Ghost World at ang lahi ng mga demonyo. Pero ito ang unang beses niyang marinig ang tungkol sa walang kapantay na mga demonyo. Huminga ng malalim si Ghost Valley Sage habang nakatingin sa malaking imahe sa kalangitan at sinasabi sa alamat na namatay si Pango sa pagod ng buuhin niya ang mundong ito. Dito na naging mga Diyos ang magandang bahagi ng kanyang isip habang naging walang kapantay na mga demonyo naman ang masamang bahagi nito. Hindi nagtagal ay nagawang talunin ng mga Diyos ang mga walang kapantay na demonyo sa ilalim ng pamumuno ni Ancient Ancestor. Maaaring ganoon nga ang nangyari o baka ito lang ang inakala nilang nangyari. Hindi na niya naitago pa ang kanyang pagkagulat. Walang kahit na anong record ang nagtatago sa ang impormasyon tungkol sa lahi ng mga hindi mapapantayang demonyo dahil nangyari ang lahat ng ito bago pa man mabuhay ang unang tao sa mundong ito. Kakaunti lang ang nalaman niya sa mga ito at dahil pa ito sa kakayahan niyang matutunan ang mga nangyari.
sa nakaraan at sa kasalukuyan. Pero hindi niya alam na hindi lang isang ordinaryong hindi mapapantayang demonyo ang imahe na nasa kanilang harapan, ito na pala mismo ang pinuno ng kanilang lahi na si Archfiend Antigonus. Dito na natigilan si Daryl na natulala ng isang mahabang sandali sa kanyang kinatatayuan. Kasalukuyang nakatitig ang mga kulay dugong mata ni Archfiend Antigonus kay Ancient Ancestor. Naniniwala ako na hindi mo inasahan ang agad kong pagbabalik, Ancient Ancestor. Narinig ko ang lahat ng iyong mga sinabi sa iyong mga disipulo. Hindi na ganoon kalakas ang Godly Region kaya masyado pang maaga para sabihin mo kung sino ang mananalo sa pagkakataong ito. Direkta nitong sinabi. Kalmado namang tiningnan ni Ancient Ancestor si Archfiend Antigonus nang hindi nagsasalita ng kahit na ano. Ano ang problema? May nakawala bang pusa sa bibig mo? Natatakot na ba ngayon ang hindi mapapantayang si Ancient Ancestor? Dito na nag-echo sa kalangitan ng malakas na tawa ni Archfiend Antigonus. Ginalit ng kanyang panggasara ang lahat, lalo na si Nine Heaven Emperor na hindi na nakapagpigil pa sa kanyang sarili, Antigonus. Kung nagawa ka ng talunin ng master ko noon, sigurado ako na matatalo kanyang muli ngayon. Kabanata 3725. Pero kinakailangan mo muna akong harapin. Dito na sumugod si Nine Heaven Emperor kay Antigonus kasama ng hindi mapapantayang lakas na lumalabas sa kanyang katawan. Nabuo si Antigonus sa masasamang bahagi ng isipan ni Pangu na nangangahulugang nagmula mismo kay Pangu ang lakas nito. Pero isa lang itong bahagi ng isip ni Pangu noong mga sandaling iyon kaya hindi na nagawa pang magpanik dito ni Nine Heaven Emperor. Sumanghal naman si Antigonus habang nagpapakita ng inis sa kulay dugo niyang mga mata. Ang lakas ng loob ng isang kampan na katulad mong manggialam sa usapan namin ng iyong master a. Umalis ka sa harapan ko. Nanlalamig nitong sinabi bago itaas ang kanan niyang kamay. Dito na biglang nagbago ang mundo sa paligid habang nagsasama ang malakas na hangin at makapal na ulap. Dito na makikita ang isang kulay dugong beam ng liwanag na nagkonekta sa langit at lupa habang sumasabog papunta kay Nine Heaven Emperor. Masyado siyang malakas. Napabuntong hininga na lang si Daryl sa sobrang gulat. Naranasan na niya ng personal ang lakas ni Nine Heaven Emperor at inaamin ito sa kanyang sarili na malakas nga ito pero mukhang mas malakas pa rin dito ng gusto si Antigonus. Hindi ito kapanipaniwala. Ang pinakanakakagulat sa lahat ay ang pagtawag ni Antigonus kay Nine Heaven Emperor na isang kampan. Dito na niya nakita ang kulay dugong liwanag na sumabog papunta kay Nine Heaven Emperor habang kumakalat sa paligid ang isang bayolenteng aura na gumawa ng isang bagyo. Kasabay nitong narinig ni Daryl ang isang mababang ingay mula kay Nine Heaven Emperor habang tumatalsak ang katawan nito sa ere bago bumagsak sa gate ng Imperial Sky Palace. Mapapansing namumutla at miserable na ang itsura nito sa mga sandaling iyon. Panipitandang padamdam, natalo niya ang pinuno ng Godly Region gamit lang ang isang pag-atake. Dito na nablangko ang isipan ni Daryl. Agad namang napapigil ng hininga ang mga opisyal na nasa gate. Paano nagawa ng isang bahagi ng isipan ni Panguna si Antigonus na magkaroon ng ganito katinding lakas? Masyado itong nakakagulat para maisip ng kahit na sino. Nagmukha namang seryoso sa mga sandaling ito sina Ancient Ancestor at Nuwa. Napabuntong hininga na lang si Nuwa habang sinasabi na, ako na ang bahala sa kanya. Aalis en asa na ito nang bigla siyang pigilan ni Ancient Ancestor. Wala kang laban sa kanya. Hayaan mong ako na ang lumaban dito. Sabi ni Ancient Ancestor bago lumipad sa ere at makipagharap kay Antigonus. Antigonus, hindi pa huli ang lahat para magsisi. Nanlalamig na sinabi ni Ancient Ancestor. At hindi ka dapat nagpunta rito sa Godly Region. Hinding-hindi mo mapapantayan ang aking lakas nang wala ang tunay mong katawan at kaluluwa. Kahit na hindi naging malakas ang kanyang boses, kumalat pa rin ito sa buong lugar. Napel-iyad naman si Antigonus sa ketetawa. Makikita ang pagkawala sa sarili sa kulay dugo niyang mga mata habang sumasagot ng, ano naman ngayon? Nagagawa ko pa rin naman ang mga gusto ko. Wawasakin ko na lang ang buong Godly Region kung hindi kita magagawang talunin. Dito na sumugod ang kasing laki ng bundok na multo papunta kay Ancient Ancestor. Nanatili namang walang pakialam ang mukha ni Ancient Ancestor habang pinapasabog ang kanyang lakas para harapin ng direkta ang pag-atake ni Antigonus.
Dito na nagsagupa ng dalawa sa gitna ng ere na nakapagpadilim sa araw at sa buwan habang binabalot ng itim na mga ulap ang buong kalangitan. Yumunig ng husto ang buong godly region na para bang mawawasak na ito. Napuno ng pagkagulat ang natutulalang sina Nuwa, Nine Heaven Emperor at Daryl nang makita nila ang laban ng mga hindi mapapantayang nilalang. Lumipas ang ilang oras sa loob ng isang igla pero wala pa rin kahit na anong pagbabago sa laban ng dalawa. Tapos na, Antigonus. Wala nang pasensya pang natitira si Ancient Ancestor sa mga sandaling iyon. Agad na kumalat ang kanyang boses sa paligid at sa loob ng isang pagkaway ay agad na lumipad ang isang gintong liwanag papunta kay Antigonus. Kabanata 3726. At sa pagkasurpresa ng lahat, isa itong plato na gawa sa ginto. Lumaki ng lumaki ang gintong plato hanggang sa umabot sa 3,000 metro ang diametro nito. Hindi lang iyon dahil mapapansin din ang mga nabubuong inscription sa gilid ng gintong plato. Anong klase ng kayamanan ito? Nagulat at nasabik si Daryl noong mga sandaling iyon. Nakita niya na ang mga inscription sa gilid ng gintong plato ay mga kasulatang ginamitan ng sinaunang pamamaraan ng pagsusulat, at nang dahil sa walang tigil na pagbabago ng mga ito ay nagmukha itong gumagawa ng isang napakalakas na bilog ng mahika. Hindi ito matatagpuan sa Baichi formations na mas nakapagpamisteryoso pa rito. Tumayo naman sa tabi niya si Ghost Valley Sage at mahahalata na nasa sabik din ang matanda sa kanyang nakikita. Nang inag ang kanyang boses habang sinasabi na, ito ba ang makasaysayang Devil Sealed Mirror? Natigilan dito si Daryl na nagmamadaling nagtanong ng, Master, ano po ang Devil Sealed Mirror? Huminga ng malalim si Ghost Valley Sage habang pinipigilan ang kanyang pagkasabik at kalmadong sinasabi na, ang Devil Sealed Mirror ay nagmula sa mismong buhay ni Pangu. Nagtatanglay ito ng walang kapantay, na divine power na may kakayahang pigilan ang lahat ng kasamaan sa mundo. Ito na ang nangungunang sandata sa buong mundo mula noong unang panahon kaya hindi ko inakala na makikita ko ito ng personal sa buo kong buhay. Nagulat ng husto rito si Daryl. Hindi na magiging mahirap para sa kahit na sinong maimagine kung gaano kalakas ang salaming ito ngayong naging bahagi pala ito dati ng mismong buhay ni Pangu. Kumislap naman ang wala sa sariling mga mata ng gigil na si Antigonus nang makita niya ang papalapit na Devil Sealed Mirror sa kanya. Ancient Ancestor, ano pa ba ang kaya mong gawin maliban sa pagdepende mo sa mga sandatang iyan? Bakit hindi mo ibaba ang mga iyan at lumaban ng patas sa akin? Hindi nagpakita ng kahit na anong takot ang kanyang mukha habang nagpapanik naman ang kanyang puso. Ang Devil Sealed Mirror ay gawa sa mismong buhay ni Pangu na nabuo para mapigilan ang kasamaan sa mundo, ito ang kanyang naging katapat. Gusto itong mailagan ni Antigonus pero masyado pa ring malaki ang parang bundok niyang katawan at masyado ring mabilis ang Devil Sealed Mirror kaya hindi na siya nakapag-react pa. Sa loob ng isang iglap ay nagpakita ang Devil Sealed Mirror sa kanyang harapan bago nito balutan si Antigonus ng gintong liwanag. Nagsabi si Ancient Ancestor ng isang spell bago ito lumiit hanggang sa maging kasing laki na ito ng kanyang palad bago lumipad pabalik sa kanya. Kasalukuyan ang nakakulong ngayon si Antigonus sa loob ng salaming nasa palad ni Ancient Ancestor. May kakayahang magbago ng sukat ang Devil Sealed Mirror. Muling nagulat sa kanyang nakita si Daryl. Kasabay nito ang paghiyaw ni Nine Heaven Emperor at ng karamihan ng mga opisyal sa kanyang paligid. Mabuhay ka Master, wala talagang kapantay ang iyong lakas, natutuwang bati ni Nine Heaven Emperor. Dito na sumali sa hiyawan ng iba pang mga opisyal. Maraming salamat po sa pagtalo ninyo kay Antigonus, Ancient Ancestor. Hindi talaga mapapantayan ang kakayahan ni Ancient Ancestor sa mundo. Pero nanatili pa ring walang emosyon ang mukha ni Nuwa. Seryoso nitong binati si Ancient Ancestor ng makababa ito sa lupa. Master, ito na po ang tsansa ninyong wasakin ng tuluyan si Archfiend Antigonus. Dito na umiling si Ancient Ancestor habang sinasabi na, sinabi ko na noon na hindi siya magagawang patayin. Ang nag-iisang bagay na magagawa lang natin ay ang pagkulong dito sa pinakailalim na bahagi ng Ghost World. Dito na siya napatingin kay Daryl. Kabanata 3727. Napaatras na lang si Daryl ng isang sandali pero mabilis pa rin siyang nagpunta kay Ancient Ancestor. At noong makarating siya roon, hindi na niya naitago pa ang kanyang pagka-curious habang nagtatanong ng, ano po ang maitutulong ko sa inyo, Ancient Ancestor?
Ipinasa naman sa kanya ni Ancient Ancestor ang Devil Sealed Mirror bago seryosong sabihin na, Daryl, dalhin mo ito sa pinakailalim na bahagi ng Ghost World sa sandaling makabalik ka na sa Nine Mainlands. Ituturo ko sa iyo ang spell na magseselyo rito. Tandaan mo, huwag na huwag kang magkakamali. Masyadong matindi ang pinsalang mangyayari sa sandaling makawala. Si Antigonus sa salaming iyan. Huminga naman ng malalim si Daryl habang nararamdaman ang mabigat na pressure sa kanyang dibdib. Hindi niya inasahang bibigyan siya ni Ancient Ancestor ng ganito. Kaimportanteng bagay, hindi naman natuwa si Nine Heaven Emperor sa kanyang narinig. Master, hayaan niyo po akong magpadala ng ilang mga tauhan na sasama kay Daryl papunta sa Ghost World. Isa pa rin po siyang tao at hindi po basta-basta ang ipinapagawa ninyo sa kanya. Naiinis nitong tiningnan si Daryl. Masyadong importante ang pagseselyo kay Archfiend Antigonus kaya hindi niya maintindihan kung bakit pinagkatiwalaan ni Ancient Ancestor ng husto si Daryl. Napasimangot naman si Ancient Ancestor habang sinasabing, wala nang makakapagpabago sa mga sinabi ko. Si Daryl na ng Nine Heaven Sage kaya siya na ang hahawak sa lahat ng bagay na kumukonekta sa Godly Region at mundo ng mga tao kaya siya ang pinakabagay na tao para sa misyong ito, sabi ni Nuwa. Mas lalo namang hindi natuwa rito si Nine Heaven Emperor pero hindi na siya nagsalita pa ng kahit na ano. Dito na biglang nanginig si Ancient Ancestor habang namumutla ang kanyang mukha. Nasugatan pala ng malubha ang diwata niyang kaluluwa ng dahil sa labang iyon. Master, sabay na sigaw ni Nuwa at ni Nine Heaven Emperor. Nagmamadaling sinuportahan ng mga ito si Ancient Ancestor. Umiling naman si Ancient Ancestor para sabihing okay lang ang mga ito. Panipi, gusto ko munang mapag-isa para mapagaling ang aking mga sugat. Pakiusap, huwag na huwag ninyo akong iistorbahin maliban na lang kung isa itong importanteng bagay. Makakaalis na kayo. Dito na siya tumingin kay Daryl para paalalahanan itong muli, siguruhin mo na magiging maayos ang iyong pagdadala kay Archfiend Antigonus sa Ghost World. Opo, Ancient Ancestor. Tumatainggong sinabi ni Daryl. Binigyan sila ni Ancient Ancestor ng ilan pang mga instructions bago ito tuluyang napag-isa. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagpaalam na si Daryl kay Nuwa at kay Ghost Valley Sage bago bumalik sa teleport gateway ng Nine Mainland. Nasabik siya ng husto noong mabalot ang kanyang katawan ng liwanag mula sa lagusan. Nine Mainland, paparating na ako. Sa kabilang banda, sa loob ng main hall ng Heavenly Alliance makikitang nakangiti si Robert habang nakaupo sa kanyang trono. Nakatayo naman ang ibang mga sect master sa kanyang harapan. Paano silang hindi matutuwa ngayong natalo na ng Heavenly Alliance ang angkan ng Green Dragon? Maririnig ang malakas na tawanan mula sa labas ng hall at pagkatapos ay makikitang naglalakad papasok ang isang imahe. Nakasuot ang lalaking ito ng isang kulay purple at gintong robe na may disenyo ng dragon habang nilalabas naman ng kanyang katawan ang isang hindi mapapantayang aura. Ito ay walang iba kundi si Lord Kennybread. Nang makarating ito sa hall, yumuko ng husto si Lord Kennybread kay Robert para sabihin, binabati ko po kayo sa pagtalo ninyo sa angkan ng Green Dragon. Napuno ng ambisyon ang kanyang mga mata habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita. Kumalat na po ang balita sa buong Nine Mainland kaya dapat na nating gamitin ang pagkakataong ito para puwersahin ang mga royal family at mga sektang hindi pa sumasali sa ating alyansa. Tumatango namang sumangayon dito ang iba pang mga sect master. Oo nga, muuwing nalalasap na natin ang napakatamis na tagumpay. Kabanata 3728. At makukuha rin natin ang tulong ng Green Dragon sa pagkakataong ito. Magiging madali na lang para sa atin ang pagtalo sa Elysium Gate at Flower Mountain. Dito na nagbigay ng opinyon ng lahat habang nananatili namang tahimik si Robert. Pagkatapos ng ilang sandali ay huminga ng malalim si Robert bago ngumiti at sabihin, makinig kayong lahat, hindi maganda para sa kahit na sinong miyembro ng Heavenly Alliance na sumusunod sa mga batas ng langit na umatake sa ibang mga sekta ng basta-basta. At sa halip ay dapat tayong maghanda ng isang selebrasyon na mag-iimbita sa Elysium Gate, Flower Mountain at iba pang mga sekta. Maiintindihan din nila ang lahat sa sandaling makita nila ang angkan ng Green Dragon dito. Napaatras sa kanilang narinig si Lord Kennybread at ang iba pang mga sect master pero isang ngiti ang nagpakita sa kanilang mga mukha pagkatapos ang isang sandali. Napakahusay.
Gagamitin ng kamahalan ang angkan ng Green Dragon para mapasuko ang mga ito. Wala na po kayong kasing husay. Napakagaling. Pagkatapos ng kalahating oras ay agad na kumalat sa buong Nine Mainland ang tungkol sa piyestang ihinanda ng Heavenly Alliance para ipagdiwang ang isang bagay. Maging ang mga sektang hindi sumali sa Heavenly Alliance kagaya ng Elysium Gate at Flower Mountain ay inimbitahan sa selebrasyong ito. Kinabukasan, sa abandonadong makasaysayang isla ng mga dragon. Pagkatapos sumangayon ni Shandy na sumuko, sinundan niya at ng buong angkan ng Green Dragon si Robert papunta sa Heavenly Alliance. Dito na bumaba ang isang imahe mula sa kalangitan na bumaba sa main hall ng makasaysaysang isla ng mga dragon. Ang lalaking ito ay isang matangkad na lalaking naglalabas ng walang katulad na aura. Ito ay walang iba kundi si Daryl. Gustong-gusto nang magpunta ni Daryl sa pamilya Carter nang makabalik siya sa Nine Mainland. Pero agad pa rin niyang naalala ang misyong ibinigay sa kanya ni Ancient Ancestor kaya agad siyang nagpunta sa makasaysayang isla ng mga dragon. Matatagpuan sa lugar na ito ang isang masukal na daanan papunta sa Lost Soul, na siyang lagusan papasok sa Ghost World. Buwisit, nagulat ng husto si Daryl nang makita nila ang estado ng isla. Wala siyang nakita na kahit na sinong nilalang dito. Maging ang napakaganda nitong hall ay nagkawasak-wasak habang makikita ang ilang bakas ng laban sa paligid. Siguradong may malaking laban na nangyari sa lugar na ito. Ano ang nangyayari? Naramdaman ni Daryl ang pagblangko ng kanyang isipan. Sino ang nilalang na mayroong sapat na lakas para gawing ganito ang isang bantay saradong isla? Saan sila nagpunta? At pagkatapos ng ilang segundo ay nagising na siyang muli sa katotohanan. Well, ang pinakaimportanteng bagay na dapat kong gawin ay ang pagsiliw sa salaming ito. Dito na niya nakita ang balon na agad niyang tinalunan kahit na nababalot ito ng isang mahiwagang barrier. Pagkatapos ng ilang minuto ay lumapag siya sa matigas na lupa na siyang nagdala sa kanya papunta sa Path of Lost Soul. Nakaramdam si Daryl ng isang malamig at nakakatakot na hanging umiihip sa kanyang katawan pero hindi pa rin siya nasindak dito, lalo na ngayong mayroon na siyang kaluluwa ng isang diwata. Hindi pa siya nakakapunta rito noon pero mabilis niya pa ring nakita ang direksyon papunta sa Ghost World gamit ang malakas niyang instinct. Pagkatapos maglakad ng kalahating oras ay nakita na rin ni Daryl ang malabong imahe ng isang dambuhalang fortress sa kanyang harapan. Maraming mga sundalo ng Underworld ang makikitang nakatayo sa itaas ng gate habang nagpapatrolya ito sa paligid. Hindi ko inasahang hihigpit ng ganito ang seguridad sa Ghost World, isip ni Daryl habang naglalakad siya papunta sa gate. Tigil, sabi ng isa sa mga sundalo. Tiningnan ng leader ng mga sundalong iyon si Daryl at nanlalamig na nagtanong ng, saan ka nagmula? Ano ang iyong pangalan? Ito ay walang iba kundi si Dane, siya ang general na inatas ang magbantay sa city na pinamumunuan ng Queen of Death na si Illyana. Kabanata 3729. 3 taon na ang nakalilipas mula noong mamatay si Donahue matapos kainin ni Yenny ang kanyang lakas bilang King of Death. Isang sandali ring nawalan ng leader, ang Ghost World nang dahil dito. At kinalaunan ay nagbalik si Illyana para tumayo at ideklara ang kanyang sarili biglang bagong Queen of Death. Noong pa lang ay siya na ang Queen of Death na nakapagpatibay pa ng husto sa kanyang posisyon. Wala nang kahit na sinong nilalang sa Ghost World ang tumutol sa pagkuha nito sa trono. Agad na nagbaba ng bagong mga regulasyon si Illyana nang makabalik siya sa kapangyarihan, at isa na rito ang paghihigpit ng seguridad sa buong Underworld. Nanatili namang kalmado si Daryl habang sinasabi na, hindi ako nawawalang kaluluwa. Nagmula ako sa Nine Mainland at nandito ako para asikasuhin ang isang importanteng bagay. Dito na nagbago ang itsura ni Dane at ng iba pang mga sundalo ng Underworld. Nanlalamig namang tumawa si Dane habang sinasabi na, napakatapang ng taong ito para magpunta rito. Naisip mo na ba ang magiging kapalit ng pagpunta mo rito sa Ghost World? Dito na siya biglang pinaligiran ng mga sundalo ng Ghost World. Nagsuspecha ang mga ito nang makita nila ang isang taon na sadyang nagpunta sa Ghost World para asikasuhin ang isang bagay. Hindi alam ni Daryl kung matatawa ba siya o maiyak sa mga sandaling ito. Sige, ang pangalan ko ay Daryl, binigyan ako ng titulong Nine Heaven Sage ng mismong Ancient Ancestor. At pagkatapos ay inutusan ako nito na iselyo si Archfiend Antigone sa pinakamalalim na bahagi ng Ghost World.
Napaka-importanteng bagay nito kaya kailangan ko nang makapasok sa lalong madaling panahon. Nagmukha pa rin siyang kalmado hanggang sa mga sandaling ito. Sa bagay, hindi pa naman mangmang ang mga ito para gumawa ng kahit na ano laban sa isang Nine Heaven Sage tama. Dito na napakunot ang noo ni Dane at ng iba pang mga sundalo ng Underworld, Ancient Ancestor. Nine Heaven Sage, Archfiend, ano ang pinagsasabi nito? Mukhang wala na nga talaga siya sa kanyang sarili. Manahimik ka, wala na akong panahon makinig sa mga kalokohan mo. Ang lakas ng loob mong tawagin ang sarili mo biglang Nine Heaven Sage Mga kasama, dalhin ninyo siya sa Queen of Death. Galit na isinigaw ni Dane. Mukhang hindi pa nga nakakarating sa Ghost World ang balita ng pagiging Nine Heaven Sage ni Daryl, kaya natural lang na hindi pa siya makilala ng isang pangkaraniwang sundalo na kagaya ni Dane. Sigurado ito sa kanyang sarili na isang taong naligaw lang sa Ghost World si Daryl. Dito na siya biglang inatake ng higit sa 100 mga sundalo ng Underworld. Gusto sanang labanan ni Daryl ang mga ito pero agad siyang napatigil nang marinig niya ang pangalang Queen of Death. Hindi ba't namatay si Donahue nang higupin ni Bonnie ang kapangyarihan nito? Mayroon na naman bang bagong pinuno ang Ghost World? Sumuko si Daryl at nagpatali sa mga sundalo ng Underworld. Napag-isipan na niya ang tungkol dito, alam niya sa kanyang sarili na mas magiging madali para sa kanyang matapos ang kanyang misyon sa sandaling magkaroon ng bagong pinuno ang Ghost World. Binantayan ni Dane at ng 100 mga sundalo si Daryl papunta sa isang city sa Ghost World. Napapidyaw hininga na lang si Daryl nang makapasok siya sa city na iyon kahit na marami ang mga tindahan sa paligid nito na nakapagpasigla sa paligid, ang mga bumibili sa mga tindahang ito ay mga maltong may miserableng mga mukha. Ito ang nagdala ng matinding takot sa kanyang puso. Hindi niya rin naiwasang maalala si Chester Wilson. Nagpakalat-kalat si Chester sa loob ng Ghost World bago mapilitang maging envoy ng mismong King of Death. Kinalaunan ay nagawa nitong galitin ang hari kaya agad siyang nakulong ng napakahabang panahon. Kaya hindi maisip ni Daryl hanggang sa mga sandaling iyon kung gaano naghirap si Chester sa lugar na ito. Samantala, makikita namang nakaupo si Illyana sa kanyang trono habang nasa loob ng isang napakalaking hall. Nakasuot ito ng isang itim na robe habang hindi nagpapakita ng anumang emosyon sa maganda niyang mukha. Malinis na humilira sa magkabilang gilid ang kanyang mga envoy at opisyal habang nagpapakita ng seryosong mga mukha. Kalahating buwan na ang nakalilipas nang matanggap nila mula sa Nine Mainland ang balita tungkol sa pagpapadala ng Godly Region ng isang envoy na nagngangalang Robert para buuhin ang Heavenly Alliance at ayusin ang kasalukuyang magulong sitwasyon doon. Nanatili namang kalmado si Illyana nang malaman niya ito. Paminsan-minsan ding nagkakaroon ng contact sa Godly Region ang Ghost World kaya wala siyang naging pakialam sa gustong gawin ng mga ito. Pero agad siyang nabahala ng pasukin ng Heavenly Alliance ang makasaysayang isla ng mga dragon para puwersahang pasukuan ang angkan ng Green Dragon. Masyadong malapit ang koneksyon ni Daryl sa angkan ng Green Dragon at utang din ni Illyana rito ang kanyang buhay. Nakakulong pa rin siya siguro hanggang ngayon kung hindi lang dahil kay Daryl kay hindi niya dapat hayaang mangyari ang lahat ng ito. Kabanata 3730. Napakunot ang noo ni Illyana nang tumama ang kanyang paningin sa lahat. Mga tapat kong mamamayan, nagawang pasukuan ni Robert ang angkan ng Green Dragon. Ayon sa impormasyong natanggap natin, kinakailangan pang pabagsakin ni Robert ang Elysium Gate, Flower Mountain at iba pang mga sekta na hindi sumali sa kanyang alyansa bago tuluyang makontrol ang Nine Mainland. Ano naging reaksyon ninyo rito? Dito na tumingin ang mga envoy at mga opisyal sa isa't isa pero walang kahit na isa sa kanila ang umaban. Hanggang sa huli ay nagawa na ring lumapit ng isang envoy para sabihin ang isang bagay gamit ang komplikadong tono ng kanyang boses. Isa itong bagay sa pagitan ng Godly Region at Nine Mainland kaya iniisip ko na hindi po dapat tayo manggialam. Nang biglang sumugod si Dane papasok sa hall bago lumuhad sa harapan ni Illyana, pagbati po, kamahalan. Napasimangot naman dito si Illyana, agad na nagpakita ng inis ang maganda niyang mukha matapos ng bigla ang pangi-istorbo ni Dane. Ano ang ginagawa mo rito, Dane? Hindi ba't nagpapatrolya ka dapat sa paligid ng fortress? Dito na biglang napatingin ang lahat kay Dane. Napapahiya namang napakamot sa kanyang ulo si Dane. Kamahalan, mayroon po akong gustong i-report sa inyo.
Nahuli po namin ang isang taong sumusubok na pumasok dito kanina. Nagsasabi po siya ng kung ano-anong kalokohan kagaya ng siya raw po ang Nine Heaven Sage at kailangan niya raw pong makapasok sa Ghost World. Kasalukuyan po siyang nakatali ngayon sa labas ng hall. Dito na nagsimulang magbulungan ang mga envoy at mga opisyal sa magkabilang gilid ng trono. Ang Nine Heaven Sage. Mukhang mataas ang titulong ito pero paanong nangyari na wala akong narinig tungkol sa bagay na ito? Maaari kaya na isa itong especially iyang ipinadala sa atin ng Godly Region. Dito na bumagsak ang mukha ni Ilyana habang sinasabing, dalhin ninyo siya rito. Opo, kamahalan, sabi ni Dane habang nagmamadaling lumalabas ng hall. At pagkatapos ng ilang segundo ay bumalik ito kasama ng nakataling si Daryl. Dito na napatingin ang lahat sa kanya. Daryl, napaatras si Ilyana nang makita niya ito, hindi ba't hinigop ka na noon ng chaotic vortex? Niloloko lang ba ako ng mga mata ko? Agad niyang kinamot ang kanyang mga mata para tingnan itong muli, siya nga iyon. Hindi pa siya patay, dito na siya napangibabawan ng kanyang mga emosyon. Nagulat din si Daryl nang makita niya si Ilyana roon. Ilyana, siya na ang bagong pinuno ng Ghost World. 3 taon na rin ang nakalilipas noong huli niya itong makita at mukhang mas lalo pa itong gumanda ngayon. Hindi na naitago pa ng suot nitong itim na robe ang magandang hubog ng kanyang katawan at hindi syempre mawawala rito ang maganda nitong mukha at ang nanlalamig na aura na walang tigil na bumabalot sa katawan nito. Ha? Ano ang nangyayari? Bakit tiningnan ng kamahalan si Daryl ng ganito? Kilala ba nila ang isa't isa? Nagulat dito ang nagpapanik na si Dane. Sa sobrang kaba ay narinig na ng lahat sa hall ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Matagal na rin mula noong huli tayong magkita, Ilyana. Kumusta ka? Binabati kita ngayong ikaw na pala ang bagong pinuno ng Ghost World. Nakangiting sinabi ni Daryl. To be continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.